Isang healthy na mini ecosystem. Cohabitating ang ating mga Halloweenising cockroach, ating mga red koi isopods, may mga langgam din, tapos yung mga millipedes natin nandito guys. Tapos may gagamba din dito. So yan, sabay-sabay silang kumakain, parang isang masayang pamilya. Yo, what's up guys? So today, gusto ko lang kayong i-update about sa ating mini ecosystem ng ating Halloween hissing cockroach kasi dumarami na yung mga inhabitants dito, tsaka it's been how many months na ba? November, December, January. So mag 4 months na guys tong ating mini ecosystem na ito. So ayun, update ko lang kayo guys kasi yung mga red koi isopods guys sobrang dami na, ayaw mag-focus. Ba't kaya? Tapos yung spider natin, nandito pa rin guys, ayaw mag-focus, ang labo. So ilang linggo na siya dito, dyan pa rin yung ating agamba. Hindi ko alam kung anong kinakain niya dito, siguro mga isopods kinakain niya dito. Eto naman guys, yan yung millipedes natin, tsaka mga isopods. Eto yung yung nakukuha sa diaper na naging source of water ng ating mga feeders, mga dubia, crickets, ganun. Etong malambot na ito. Eto, yan o. Yan, eto yun guys, pakita ko. Eto yung nakukuha natin sa diaper. Kapag binabasa natin, ito yung pwedeng maging source ng ating mga feeders, no? Yung mga yan guys, parang jelly. Yan, malinis yung mga yan guys. Goods na goods yung mga yan. Proven na yan guys sa mga feeders natin. Kapag wala akong may score na gulay tsaka prutas, ito yung ginagawa akong source of water nila ng ating mga inhabitants dito. Kasama na yung mga hissing cockroach. Pero madalas ang pinapakain ko sa kanila yung saba na saging tsaka kalabasa tsaka papaya. Gustong gusto nila yun guys. Check natin sa ilalim ng kahoy. Nagtatago yung ating mga napakadaming dami ng isopods guys. Grabe. Ayun yung mga hissing cockroach natin nandyan mga Halloween hissing cockroach natin katago dito. Ayun, So ayun guys, yung gusto kong pakita nagparami na sila ng kanilang population. Ano kayong klaseng ipis to guys? Hindi ito Halloween hissing cockroach guys. So ipis sa bahay ito. Sumama dito. Nakikipamilya dito. Kailangan natin alisin yan guys. Hindi yan Halloween hissing cockroach. Ating twister, ating mga bearded dragons, hindi pa tulog. Matulog na kayo. Yan, cohabitating pa rin sila guys. So ayun yung ipis yan guys. Male na ipis bahay. Huli ka. Pakain kita sa sa tokomi natin. Ayun guys, pumasok ng uso. Ayun, bumalik ulit, lumabas ulit. Hindi ka dapat sa ating mini ecosystem. Ang laki ng si Tokomo pala yan guys, malaki. Okay, so back to our mini ecosystem. Hindi ko na ipakita nung names pa lang itong mga anak ng Halloween hissing cockroach natin. Ngayon mga juvenile na guys, ang bibilis ng lumaki. Mas mabilis ng lumaki kasi sa mga dubia. Dun sila sa loob, ayaw mag-focus. Focus. Ang hirap pag-focus. Yung ating huntsman spider nandyan pa rin. Huwag nating istorbohin. Ayan guys, isa na namang dito, dalawa, tatlo, anong trip ng mga to guys, yung mga ipis bahay dito, nakiki-ecosystem sila. Ay, bilis. Baka sila dito, mag-breed sila dito. Hindi ko mahuli-huli, napakabilis ng mga to guys kaya tinatawag din silang red runner roach Ayun yung isa, bagong shed Pakain kita kay Tokomo ulit. Hello, Dabi! Kumusta? Siya yung kasama ko dito kapag gabi. Tokomo. Lumabas ka, Tokomo. Lumabas ka. Ayun guys, ang laki ng tuko na to guys. Sige na nga. Nasa na yung isa dito na nakiki-ecosystem dito Ayun siya guys Na-istrobo yung pag-update ko sa ating Huli ka. Ito si si Tokomi naman guys. Pasensya na, medyo basa dito kasi may dumi si Dabi konti kaya nilinisan ko. Ayun na. Ang tagal May isa pa dito guys. Grabe naman itong mga ipis na to. Hindi na matuloy-tuloy yung update natin. Kay Tokomo na lang. Hirap puntahan yung poste ni Tokomi. Tokomo. Ay, nahiwa yung ipis. Ay, talaga yung lumabas. Goods na goods yung ating mini ecosystem pero hindi naman lahat masaya guys. Kasi may mga nakikita ko dito na mga namamatay na adult na hissing cockroach. Hindi ko alam kung ba't sila namamatay guys kasi nag-reproduce sila dito. Dumami sila. So, ibig sabihin, angkop yung setup natin sa kanila. Pero may mga namatay na mga adult hissing cockroach guys. Hindi ko alam kung namatay sa katandaan or na-stress ba or Tapos etong ating mga red koi isopods ang kumakain sa mga namamatay na
Halloween hissing cockroach natin. Na-observe ko din yun sa kanilang habitat na sila yung talagang taga-ubos ng mga decaying organic matter sa ating mini ecosystem. Daming mga isopods tsaka mga springtails din dun Baka sabihin nyo guys dry yung ating setup. Hindi dry yan guys. Ang ginagawa ko, mainly etong part na to ang binabasa ko ng tubig. Hanggang sa magsok sa ilalim, tapos eto laging dry dito. Kasi etong mga puting-puting to guys mga mga chicken feed yun mga yan. Ito kasi mga chicken feed na to kapag nabasa, nagmo-molds kasi itong mga to Minsan nagmo-molds kaya hindi ko sila binabasa, kaya ang pagbabasa ko dito. Ayan guys, yung mga langgam dito pa pala sila, kala ko wala na. Dilanggam yung isopods Siguro may queen na itong mga langgam na to dito Mga langgam na to normal yan, kinakain nila yung mga prutas Ngayon ko lang sa nakita na kumakain ng dead na isopods. So pwede din ilipat tong ating mga Halloween hissing cockroach Ano sa tingin nyo guys? Konti na naman langgam, yun lang Wala na langgam dito Konti lang sila guys. Check natin sa ilalim ng ating cattle bone. Wala naman. Sa ilalim nito wala din naman. Ayun, may konting langgam dito. Umuulan na sa background natin pero tuloy-tuloy pa rin tayo. At eto nga, ngayon ko lang napansin na meron ding naninirahan na gagamba dito. Hindi makita masyado guys, pero ayan, jumping spider ata to Hindi makita ng maayos pero parang may jumping spider sa loob nito guys. Parang nangitlog pa ata Hindi makita So ang gagawin natin ngayon babawasan natin tong ating mga red koi isopods. Konting flashback lang guys. Nabuo natin tong ating mini ecosystem noong October 31 ata, Halloween. Basta Halloween day yun guys, last year. Yung ating red koi isopods kokonti lang. Nakalagay sila sa isang maliit na tub. So kokonti lang sila. Diyan na muna sila para mas makabuelo tayo sa pagbawas ng ating mga red koi isopods. Yan sila guys. Ayun, ang dami Maganda din ng mga isopods Gagawa tayo ng panibagong colony ng ating mga red koi isopods. Kailangan natin ng substrate, syempre. Sphagnum moss, pang-retain ng humidity, palakasan ng palakas ang ulan. Lagyan natin ng konting calcium powder para sa ating mga isopods. Mix lang natin para mahalo. Malakas na ang ulan sa labas guys, kaya hindi na ako makakuha ng rotten wood. So bukas na yung rotten wood ng ating mga isopods. So ayun na muna, na overpower na yung mga hissing cockroach natin. So bawasan natin itong mga isopods. Ang dami guys dami nila dito. Tsaka kaya magparami ngayon. Napakabilis na dumami. Ayan. Bukasan pa natin. Ito pala Ayan. Dami. Dami guys. Talagang hindi magkakamolds tong ating ecosystem kasi napakadami nilang cleanup crew. So ayun guys, dami rin nila dito. Magparami kayo dyan. Wala pa akong na-score ng mga prutas or gulay. Ito muna ang isopod food na ipapakain natin. Ayun guys, tayo dito. Ito lang sa part na to. Goods na yan guys. Kung kailan nasa mood ako mag-vlog, saka naman lumalakas ang ulan. So maglalagay din pala ako dito ng calcium powder. Ayan. Ayan, maligo muna kayo. Yung ating gagamba guys, nandun pa rin, ayaw umalis. Kahit nababasahan yung gagamba natin, ayaw umalis guys. Ayun yung mga langgam guys. Ayan may istorbo sila. Soak natin dito sa dulo. Gawin natin medyo damp. Yun ang aking ibig sabihin.
Na-reset na ang ating mini ecosystem. Ayan. Balik natin sa dating pwesto. Yung mga to. Tago na sila guys. Nasaan na kaya sila? Dito sila. Mukhang magandang gawing feeders itong ating mga Halloweenising cockroach eh, no? Matataba eh, malulusog. Kilala nyo na guys kung sino to. Kung napanood nyo yung previous video, alam nyo kung sino to guys. Hindi naman sa gitna, nakaupo sa trono. Yan, wala pa tayong hinge para sa ating takip. So yan, minsan ginagawa ko guys. Kaya ito parang pinapaulanan ko lang sa loob yun, no? So, ayun guys. Salamat sa panonood ng update ng ating Halloween hissing cockroach mini ecosystem. Ang dami ng inhabitants. May jumping spider, may huntsman spider, may langgam. Ito na yung ating mga red koi isopods. Paparami rin sila dyan. So, ayun guys, pasensya na at medyo magulo ang ating vlog ngayon. Pero sana kahit paano nakapag-chill kayo. So ayun guys, maraming salamat sa panonood at kain ng dati. Chill lang tayo lagi dito sa Schizo Palma, Philippines. Yeah!